What's up sa inyo mga taong grasa? Mitsubishi Montero, second gen. Ang nangyari sa kanya, ano ba nangyari sa kanya? Basta papalitan daw rack and pinion. Wala pang tubig. Let's go. Sa kanya, ito maluwag na yan, may konting tagas. Tapos pag tina-turn down niya ng left and right, medyo may grinding noise. So tinanggal na yung gulong kaliwat kanan, remove na yung tie rod. Kasi ito niluwagan ko muna yan bago ko niluwagan yung tie rod, bago ko tinanggal. Ito 24mm, ito 17mm. Syempre gulong 21. And then sentro mo muna yan, manibela sa gitna dapat yan. Next thing, after natin, syempre na-lift na, natanggal na yung gulong. Susunod yan, mag-drain tayo ng ATF, power steering fluid. Ano ba yun? Ito, itong hose. I-drain natin yan. After draining dyan, natanggalin natin to. Tapos meron niyang steering coupling, yung papunta doon sa steering column. Ayan, ito tatanggalin natin yan. Okay, let's go. Tinanggal ko yung mga covers para dito. Tinanggal ko yung clamp 12mm para dyan, kasi dito ko siya patatagasin ng langis. Okay, yan langis na yan, ATF, i-fill natin siya mamaya. So pag patagas natin yan, wala nang langis, pwede na natin ibaba yung rack and pinion. Mo to, after mo buksan yan, may tatanggalin kasi tayo dyang fittings. Yung, saan na ba yun? Saan na? Wala na. Yan. Yung dalawang yan, tsaka ito na tubo, tatanggalin natin yan. Kasi dyan nagsisirculate yung ATF, yung power steering fluid. So tatanggalin natin yan kasi yan nakadikit yan sa body. Tsaka yung bolt na ito, saan ba yan? Uy, saan na? Ito, yan. Tanggalin natin to, tsaka yung dalawang tubo. 17mm yung dalawang tubo na fitting, tapos 12mm yung doon sa coupling. Ayan o, okay? Masikip nga lang pero masarap yan, magandang laban yan. Let's go. Yan yung steering column. Ito yung steering column, cross joints, tsaka yan. Kailangan nating hilahin to para maging free yung rack and pinion. Hindi ko mahila, matigas masyado.
Pero may nakita ko isa pang paraan para mahugot siya. Pakita ko sa'yo. Doon tayo nagbaklas kanina, dito tayo ngayon. Na-remove mo yung cover. Yan. Isa pa. Pag tinanggal mo to, pwede na yung bumaba. Tuloy-tuloy na yun. So ito ang kailangan nating tanggalin ngayon. 12mm lang din naman siya. Siya rito, wala ng hose, wala ng steering column coupling. Ito na lang 1, 2, 3, 4 bolts. Dapat siguraduhin mo yung sukat parehas, pati yung fittings. Okay, tsaka yung sukat nung magkabilang dulo. Itong rubber grommet, lilipat lang natin yan dito. Yung slot na yan, may bilog yan dyan. Ayan. Ayan bilog na yan. Yan ang ipapasok mo rito. Yeah! Okay. Yan. So nakita mo yung bilog nandito sa gitna. Pasok natin. Yun.
So ayan, visible yung bilog sa gitna. So, nakapag-refill na tayo. Ngayon, tignan natin yung ikot ng manibela. Dahan-dahan lang kasi hindi pa napupush through yung ATF niyan eh. Dahan-dahan lang muna. Actually, nagbi-bleed na tayo ng ATF nito. So, habang iniikot natin yung manibela slowly, dapat yan palambot ng palambot. Kasi napipil niya yung gap ng air ng fluid. So yung dinagdag natin una hanggang sa minimum level muna, tapos pag in-start mo na, saka na natin dagdagan kasi bubulwak yan pagka pinuno mo na kagad yung container nung steering fluid. Okay, ano mga okay, tignan natin yung gulong na. Tignan natin yung measurement sa dalawa. Balik natin ulit ng gitna natin sa dalawa. So tapos na kami sa alignment. Na-align na nila yung steering wheel. Kasama ko yung may-ari, kaklase ko nung high school, si Benjamin Morgado. Magkikita pa kami kasi may vlog ako na tukol sa gasolina. Siya naman ang tatanungin ko. Kasi ano sila eh, hampas lupa sila, may gasolinahan silang sarili. So yun lang yung syempre pagkatapos ng process kanina, nakabit ko na, dagdagan mo lang yung ATF,
Siyempre, hindi mo pwedeng isagad muna sa full kasi bubulwak yun pagka start ng sasakyan. Ginawa ko, minimum muna, tapos i-bleed mo siya from left to right, ikot mo yung manibela, and then saka mo siya dadagdagan pa unti-unti. Hindi mo siya bibiglain ng dagdag kasi bubulwak, maalat. So yun yung proseso ng pagpalit ng rack and pinion ng Montero. Sa kanya kasi tumatagas, maliban sa tumatagas may mga kalug sa loob. So mas pinili na niya, dinicide na niya na palitan ng buo para less hassle tsaka less stress, di ba Brad? Tama. Oh, tama. Ganito na lang mga taong grasa, goodbye.